Ang tunay na 10 utos, ayon kay Apolinario Mabini, tinipon ni Michael Charleston, Shaw Briones Chua. Mayo ng 1878 nang sinulat ni Apolinario Mabini ang El Verdadero Decalogo o ang tunay na 10 utos. Ito ang kanyang habilin sa ating bayan. Una, ibigin mo ang Diyos at ang iyong puri nang lalo sa lahat ng bagay. Ang paghahangad ng puri ang siya lamang makapipigil sa iyo sa pagbubulaan at makapipigil na huwag kang suminsay sa daan ng katwiran at laging magtaglay ng kasipagan. Ikalawa, sambahin mo ang Diyos sa kaparaanang lalong minamarapat ng iyong bait at kalooban o konsensya. Ikatlo, dagdagan mong pilit ang talos ng isip at katutubong alam na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng pag-aaral at magsumakit ka ng ubos lakas sa gawang kinahihiligan ng iyong loob upang matipon sa iyo ang lalong maraming kagalingan at sa ganitong paraay makatulong ka sa ikasusulong ng lahat. Ikaapat, ibigin mo ang iyong inang bayan, ikalawa sa Diyos at sa iyong puri at higit sa iyong sarili, sapagkat siya ang nakaisa-isang paraisong pinaglagyan sa iyo ng Diyos sa buhay na ito. Ikalima, pagpilitan mo ang kalayaan ng iyong bayan bago ang iyong sarili, sapagkat kung malaya siya at lalaya rin ikaw at ang iyong kamag-anakan. Ikaanim, pagpilitan mo ang kasarinlan ng iyong bayan, sapagkat ikaw lamang ang tunay na makapagmamasakit sa kanyang ikasusulong at ikatatanghan. Ikapito, huwag mong kilalanin sa loob ng iyong bayan ang kapangyarihan ng sino mang tao na hindi inilagay ninyong magkakababayan, ang taong ituro at ihalal ng mga konsyensya ng sangkabayanan, ang siya lamang makapagtataglay ng tunay na kapangyarihan. Ikawalo, ihanap mong pilit ang iyong bayan ng republika. Yaon baga ang lahat na namamahala ay palagay ng bayan. At huwag isipin kailanman ang monarkiya, ang pagkakaroon baga ng hari, sapagkat ang hari ay walang binibigyan ng kamahalan, kundi isa o ilang angkan lamang. Ikasiyam, ibigin mo ang kapwa mo tao, kaparis ng pag-ibig mo sa iyong sarili, sapagkat siya'y binigyan ng Diyos at ikaw ay ganun din naman. Nang katungkulang tulungan ka at huwag niyang gawin sa iyo ang di niya ibig na gawin mo sa kanya. Ngunit kapag ang kapwa mo tao ay nagkukulang dito at pinagtatangkaang lipulin ang iyong buhay at kalayaan at pag-aari, ay dapat mo namang ibuwal at lipulin siya. Ikasampu, palalaluin ng kaunti sa loob mo ang iyong kababayan sa iyong kapwa-tao. Aariin mong palagi siya na parang isang katoto, kapatid o kasama man lamang. Palibhas ay iisa ang inyong kapalaran, iisa din ang inyong tuwa at kapigatian. Narito ang mga mungkahing kasagutan sa pagsusuri ng kultural na elemento, simbolo, lika, norms, pagpapahalaga at arketipo na nakapaloob sa teksto batay sa konteksto ng panahon. Ano ang ibig sabihin ng pagbubulaan at paano nakikita kung suminsay sa daan ng kapkiran ang isang tao sa panahon ng Amerikano? Ipaliwanag. Ang pagbubulaan ay nangangahulugang pagsisinungaling. Galing ang salita sa bula o bubbles. Kung bula ang sinasabi mo, ito ay hindi totoo. Ang suminsay sa daan ng katwiran ay nangangahulugang naligaw ng landas o pumanid sa hindi makatarungan. Noong panahong iyon, ang pagkampi ng Pilipino sa dayuhan ay isang malaking pagtataksil. Anong pagpapahalaga at arketipo ang binigyang diin ni Mabini sa nasabing utos? Binibigyang diin ito ang pagpapahalaga sa karunungan o sa edukasyon.
Ang arketipong pinagtutuunan ng pansin ay ang paniniwalang mas maraming alam, mas maraming maitutulong sa bayan. Aling bahagi sa kartilya ng katipunan ni Emilio Jacinto ang maiuugnay sa utos na ito? At bakit? Ang kupitos ay ika-12 sa kartilya ng katipunan. Ang di mo ibig na gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. Kautusan itong makikita rin sa Kristyanismo, Confucianismo at marami pang paniniwala sa mundo. Ano ang simbolismo ng salitang inlagay at anong norms o gawi sa gobyerno ang binibigyang diin ng utos? Ipaliwanag. Ang inilagay ay ang iniluklok sa pwesto o inihalal ng taong bayan. Ang gawi na binibigyang diin sa utos ay ang pagkilala sa desisyon ng nakararami sa pagkasabuhay ng demokrasya. Sa nakaraang halalan sa Pilipinas, dapat lamang na irespeto ng taong bayan ang desisyon ng 34 na milyong bumoto kay Ferdinand Marcos Jr. At dahil marami ang naniniwala sa kanya, marami rin ang umaasang tunay na matatamo ang pagkakaisa at pag-unlad ng bansa.